Last month, dental health, dental kasama na. Kagabi, sinabi mo, in-approve na. Yung eyeglass, kasama na rin. Yung emergency care and everything. Pero pag tinanong mo actual, kailan ito magiging epektibo? Anong mangyayari dito? Anong sasagutin? Wala pa ng IIR, wala pa ng guidelines, may kailangan pang gawin, whatever, blah, blah, blah. So kailan ba to? Like, in-announce nyo, yung dental care kasama na. Pero in actuality, hindi natin alam kailan. Sasabihin, maybe by January of next year, maybe by February of next year. Kailan ba talaga ito? Naglolokohan ba tayong lahat dito? Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, before the year ends po, may circular na lahat yan. We will already... So, that's what I want to hear, Mr. Chair. Before the year end, which is December 31, lahat po itong in-announce, including yung na-approve kagabi, meron ng circular ito, pwede nang i-avail. When? Starting January 2025, Mr. Chair. January 1, 2025. Lahat ng in-announce, pwede na. Starting January 2025. Yes, Mr. Chair. Okay. At ito po ang lagi kong sinasabi, your failure to produce an actuarially fair premium for each of these sectors ang pinagmumulan ng problema natin. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. Yun ang problema natin. At yan ang dahilan kung bakit kayo merong zero subsidy. Pasensya na po. Nilagay nila sa investment. Tama po. So kumbaga, imbis na dapat ibigay dun sa mga tao para mabawasan yung contribution, pinagkakitaan. Tama po. Tama po, Mr. Chair. With all due respect to PCEO Mandy, ano ba yung pwede nating gawin dito para ito ay mapabilis? No? Ano ba talaga ang rason ng delay na ito? I mean, kung dito sa Kongreso, sa Senado, kung minamadali po yung budget, kaya po mag-hearing araw-araw, hanggang madaling araw. Ano ba talaga yung rason? Ano ba ang rason bakit hindi natin ito magawa? Dahil sabi ko nga, minuto ho, dito habang nag-hearing tayo rito, meron tayong kababayang namamatay. Dahil ayaw magpadala sa ospital, dahil walang pambayad, mangungutang, mababaw sa kahirap, malulugmok lalo sa kahirapan. So, hindi ba natin ito lahat nararamdaman? I mean, yes, with all due respect, again, sinasabi mo man, PCO, Mandy, DOH, we're going into that, magiging agresibo tayo. Kailan ba ito talaga mangyayari? Is next year, another year, 2 years? Pwede ba natin sabihin, maghintay muna, moratorium muna yung pagkakasakit? Pwede ba natin sabihin sa ating mga kababayan na antayin ninyo, wag muna kayong magpapa-opera sa puso. Antayin ninyo dahil yung pong sasagutin sa cancer, malapit na. Wag muna kayong magpapagamot kung may cancer kayo. Pwede ba natin sabihin yun? Yan po yung gusto ko malaman, Mr. Chair, kung ano ba talaga yung plano dito. And I've asked DOH, and DOH have committed that, na noong October, bibigyan tayo ng plano kung paano mapapababa yung out-of-pocket expenses, wala pong nangyari. Humingi rin po tayo ng report kung bakit walang gamot lagi sa ospital. Wala pong nangyari. Tapos nalaman natin, meron palang 11 billion na nag-expire. I mean, Mr. Chair, ang gusto ko po malaman ngayon from the DOH and PhilHealth, itong sinasabi po ni President Mandy, na on the way, kailangan po magkaroon tayo ng plano and timeline dito. Definite na plano and timeline. Isa-segue ko lang, Mr. Chair. Napag-usapan kasi yung reserve funds 2 years. Correct me if I'm wrong. Itong reserve funds, hindi natin ito pwedeng galawin. 280 billion. Am I correct? Yes po, Your Honor. Okay. Yes po, Mr. Chair. Ang next question ko, after the reserve fund, meron tayong sinasabi na 150 billion excess fund. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. Excess funds meaning to say, hindi nagagamit ito. Okay? Kasi I would not want to call it excess fund. I would want to call it unused fund. No? Kasi ito bang excess fund o 150 billion na to, pwede ba itong magamit para dito sa mga benefits? Mr. Chair, Yes, please continue. thank you. Yes, Mr. Pwede Chair. magamit. Pwede magamit po. In fact, sa 2025 po, gagamitin po natin Gagamitin. yan. Yes Okay. po, gagamitin natin. Itong 490 billion or 504 billion na naka